Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Maraming salamat po sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga pagpasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay. May paalala lang po yung mga hindi ko po na nare-replyan sa mga personal reading ko na spam po ang inyong mga message. Ang dami nyo po nasa spam. I-add nyo po muna ako sa Facebook, then tsaka kayo mag-email. After na lang ng session natin, tsaka nyo lang ako i-unfriend para hindi lang po ma-spam at ma-receive ko ang inyong mga message. Okay? This is a general reading, Capricorn. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo ng personal reading, all the details po is nasa baba ng video nito. Save lang po ang ating channel sa Facebook. And then, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito isa vice versa, Capricorn. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundo ito, kaya hindi ito mag-fit sa'yo lahat. Kunin mo lang ang sa iyo. Capricorn. Ano ang energy mo this week? Energy ni. Wala. Okay. Bakit po? Okay. Tingnan natin. May nabubulo si ate, no? Yes, nakikita ko yung you're feeling emotion. May mga ini-imagine or may mga sitwasyon na iniisip ka every night. Maaring ito is related sa document, pagsusulat, to communicate, message, letters, news, may mga iniisip ka to growth, no? Either your health ng isang situation, good karma actually. May mga iniisip ka rin from the past sa nakita ko dito, no? May mga imagination ako nakikita, na imagine mo. May sitwasyon daw na mai-inspire ka. Maaari maka-receive ka ng mga good news, good message, mga ganyan sa nakita ko dito. Or someone's communicate. Merong speech and writing isusulat. When it comes sa'yo, magkakaroon daw ng enlightenment sa'yo. Also, this is a growth. Kumbaga, merong mga sitwasyon na maaring dumating sa'yo na makapagbibigay sa'yo ng sigla. No? Either spiritual or sa ano mo ngayon, sa energy mo ngayon. Ingatan niya, may mga ano ba trabaho mo? Bakit may mga documents ako nakikita dito? May mga dapat ka daw isulat. Speech sulat. May papuri ako nakikita dito eh. May tao na pupurihin ka raw. Or maybe may pupurihin kang isang tao. When it comes to health, yes, health, magkakaroon ng good health, either ikaw or malapit sa puso mo, sa nakita ko dito, may mga good karma and may mga sitwasyon from the past, either communication or a good karma will come into you. Yun na nakikita ko sa iyo, ha? But it comes sa energy po naman is, andun nga yung sadness. May mga tension talaga na hindi pa natatapos, no? Magkakaroon doon ng delay sa'yo to create. Magkakaroon ng delay sa'yo para ma-achieve mo yung goals mo. Yes, nalilito ka sa iyong daan sa ngayon. And then, may mga sitwasyon daw na parang either also when it comes sa'yo, nagkakaroon ka ng limitation sa sarili, no? Nagkakaroon ka na ng limitation. Why? Bakit? Ibig sabihin, when it comes to limitation, may gusto kang suportahan, may sinusuportahan kang isang tao. Pero limit lang ang nakikita ko dito. Kumbaga, nalalack of direction ngayon, you are stuck kasi you want to create
itong sitwasyon na to or yung sarili mo, pero nagkaka-delay. Kumbaga, hindi yung um, parang gusto mo nang bumitaw sa pangarap na yun. Gusto mo nang lumaya sa sitwasyon na yun. And then, kumbaga parang nakikita ko rin dito na parang sinasabi mo na parang walang kabuluhan yung itong sitwasyon na to. Yun na nakikita ko. Halimbawa, halimbawa halimbawa sa trabaho. Kumbaga, yung sitwasyon na yun, gusto mo na maayos yung sitwasyon na yun. Gusto mong ma-achieve yung goals na yun. Pero, ang nakikita ko sa'yo, parang napifeel mo na parang wala namang growth ito. Kung dito ako mag-i-stay, parang relasyon mo yan or trabaho. Parang kung dito ako mag-i-stay, parang pointless, parang ganun. Parang walang growth, parang hindi hindi siya magiging okay or hindi siya magpo-fulfill ng ganun sa inaasahan mo. Sa nakita ko. And you want to create, syempre. You want to create sa pagbabago pero hindi mo alam. Nalilito ka sa ano mo, sa sapat mo sa ngayon, no? Sa linya mo. Ano to? Kumbaga nalilito ka sa daanan mo, no? Sa ngayon, sa nakita ko dito. Kaya nagkakaroon ng delay. Yun ang nakikita ko. Kaya nakikita ko sa dito yung sadness, no? Because of walang fulfillment na nangyayari sa'yo. Kaya nasasad ka. I don't know kung there's a person here na nagbubuli sa'yo o binubuli ka. Kaya nakita ko. Nagkakaroon ng conflict or pag-aaway o hindi pagkakaintindihan. Maybe there's a separation of betrayal din sa iba sa nakita ko dito. And then sinasabi rin dito na sino po? May nagpapa-ospital or may mako-confine. Nakita ko. Tingnan natin ang paparating. May tao na kailangan ng self-care, baka ikaw yun, ha? Baka magpapa-hospital ka or mako-confine ka or anak. May nakita akong anak, actually. Basta kung sino may ako-confine na yan. Tingnan natin. Or baka nagpapa-hospital lang. Paparating kay Capricorn. Dali lang, anak, ha? Bakit po? Dali lang, anak. Okay. Paparating sa'yo is, ibig sabihin, may tao lang daw dito na, sorry, either anak, karelasyon, magulang, or ikaw mismo ito. May tao na ayaw kang kausapin eh. Walang pag-uusap. Actually, walang pag-uusap. Para mas pinipili niya yung sarili niya. A family member, kasama sa trabaho, nakatingin lang siya sa'yo actually. Ang nakita ko dito. And then, yes, nagkakaroon kasi siya na itong sitwasyon, o maaaring ikaw to handito yung sitwasyon na very emotional itong tao na to, parang hindi yung, siguro hindi, bad timing, baka hindi ito yung time para kausapin ko tong tao na to. Handito rin yung sitwasyon na when it comes to your stability, achievement or goal sa buhay mo or success, nagkakaroon ng delay. Nagkakaroon ng lack of speed dito or there's a cancel na mangyayari sa ibang parte ng buhay mo. Out of control ang mga nangyayari sa iyo ngayon na kailangan mo pag-isipan, kailangan mong pag-aralan, at kailangan, kasi sa ngayon stagnant ka eh. Someone spying you, ha? Either ikaw ang nag-spy or may nag-i-spy sa'yo. Pero wala ako nakikitang pag-uusap na mangyayari sa nakita ko dito. When it comes sa iba, yun nga, nagtitiis ka, andito yung pagiging patient mo. Yes, napaka-patient mong tao. Hindi yung
may isa kang sitwasyon na tinitiis mo lang siya at nagtitimp ka kasi you want to be calm. Gusto mo lang ng katahimikan at gusto mo lang kapayapaan. Kaya nagtitiis ka para sa kapayapaan. Yun na nakita ko ito. Also, vice versa rin, na maybe someone want apology, pero it's a delay. Ang nakikita ko dito. Magkakadelay-delay sa kanya. Magkakaroon ng pagiging slow dito sa tao na to. Kasi, anak, ano ba yan? Ano ba yan? Nag-iisa ka lang siya. Parang nahuhulog ka ba? Parang, yun, parang nawawalan siya ng lakas ng loob para kausapin ka. Or vice versa. Sandali lang anak, ito na. Tulugan na kasi. Tingnan natin. Ang dapat iwasan ni Capricorn. Dapat iwasan ni Capricorn. Ano ba dapat iwasan ni Capricorn? Capricorn, bakit the word? Ang stretch. Okay, ang dapat mong iwasan is dapat mong iwasan. Titignan ko ha. Gusto ko malaman itong maigi. Bakit po? Ang dapat mo daw iwasan, kailangan mo daw matuto. You need to be aware. Sa pera, finish the unfinished, lakas ng loob, kailangan. And then, kailangan daw magkaroon, i-evaluate yung mga meron ka sa ngayon, kung ano yung mga mahalaga, kung ano yung mga situation na dapat mong bumalik sa umpisa or from the basic. Ang nakita ko, either trabaho, karelasyon, kung ano man yan sa buhay mo. Sa nakita ko sa'yo. Kailangan mo din magkaroon ng katotohanan or magpakatotoo sa sarili. Kailangan mo din na, kasi sa ngayon, handito ka sa sitwasyon mo na naghihintay ka. You're still waiting for something. No? Kumbaga, may mga maaaring nakakaroon ka ng unfinished business sa nakita ko dito. Kasi sa nakita ko dito, you want to let go something. Pero, ang nakikita ko, pinag-iisipan mo siya. Kaya nakikita ko sa dito, urong sulong. Sa nakita ko. Yes, nagkakaroon ng mga new ideas, either project, trabaho, or isang situation. Pero ang naisip mo, babalik ka ulit sa umpisa. Handito rin yung situation na paglayo, ang nakikita ko, parang may gusto kang ma-achieve o ma-fulfill sa isang situation mo, pero gusto mo kasi siya ilagay, pero iniisip, parang naghihintay ka ng tamang panahon. Parang naghihintay ka. Either your family, trabaho, oo, kasi nagdadalawang isip ka ngayon Parang handito ka sa sitwasyon mo na natatakot ka. Iwasan mo yung isang sitwasyon na hindi mo pa natatapos. Tapos mag-start ka ng beginning. Iwasan mo yun. You need to clear muna. Maging aware ka muna. Tsaka, decision making kasi ito Decision making, mag-change ka daw ng iyong mga decisions in life. And then, kasi kung titingnan ko dito, there's a new beginning kasi sa nakita ko dito. Pero ang sinasabi dito kasi sa for me, no? For me, pag-isipan mo maigi. Kasi sa nakita ko, you want to retire for something. Gusto mo nang, nandito ka kasi, handito yung pag-iisa. You want to be alone. O handun yung inihiwalay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon or ikaw, humihiwalay ka gusto mo na mapag-isa, ganyan. Handito rin yung sitwasyon na you're recovering sa mga difficult na sitwasyon na meron ka. Siguro nga may mga unfinished business ka pa na nakikita ko sa'yo dito.
Basta, ayun lang. And you need to be aware din, bandang tiyan, ako nakikita na baka minsan sumasakit yung tiyan mo or may masakit sa bandang tiyan mo. Sa nakikita ko dito, no? Ingatan mo yung sarili mo, ha? Or may person dito na ganun ang nararamdaman. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Kailangan mo kasi magsalita, no? Para matapos ang lahat. Kasi pinag-iisipan mo rin dito eh. Kailangan ko bang mag-move? Kailangan ko bang magsalita? Kailangan ko bang... Parang ganun eh. No? Kailangan mo magsalita at magpakatotoo sa sarili mo. Opo, anak. Sandali lang. Anak mo. Natin. When it comes to love, sa lahat, love is lahat. Dali lang, anak. Opo. Wakat tayo. Cho, automatic ko dasay. Okay, when it comes to love, want to recover something. Opo, sandali lang, anak. Ayan, anak ko. May gusto kang i-recover or you push yourself sa isang sitwasyon kasi gusto mo ma-recover ito. Kahit na nagkaroon na ng pagbabago dito sa foundation na to. Either your love, either trabaho, or friend man yan, no? Sa nakita ko dito. Nagkakaroon ka ng disappointment when it comes dito sa relasyon na to or foundation na to sa nakita ko dito. Nandito rin yung sitwasyon na nagkaka-doubt ka. Either your partner, family, katrabaho, something ganyan. Disappointment, may mga pagsisisi, regret, loneliness, sadness, ako nakikita. Yes, nagkakaroon ng distraction dito sa foundation na to, no? Sa nakita ko dito. Kaso, gusto mo nang matapos to sa nakita ko, pero nagkakaroon ng choices in life, no? Nagkakaroon ka ng dalawang destination or two paths yun, sa buhay mo, no? Sa nakita ko, either future or stay. Ang nakikita ko dito. Ganun. May sadness ako nakikita. Sa nakita ko dito, magsasucess ba ito? Tingnan natin kung magsasucess siya. Hindi ka masaya sa ngayon, ano? You want to let go or you want to escape sa isang situation. Kasi malungkot ka. May taong umiiwas or ikaw umiiwas. Ano mangyayari po dito? Ay, sorry anak. Hindi nga ako nagkamali, Oo, sa nakita ko sa'yo dito, yes, you're in pain, no? Nakita ko dito, you're in pain, either sa relationship or sa trabaho mo. Anong foundation man ito? You're in a pain situation. Nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, hindi masaya. Very emotional. Andito yung pag-iwas na totally mawasak itong sitwasyon na to, itong foundation na to. No? Ikaw na rin yung umiiwas. Kasi ayaw mo may masaktan. Ang nakikita ko sa'yo. Kaya sa ngayon, andun ka pa rin talaga sa situation mo na you fool yourself dito sa foundation na to. Trabaho, relationship, kapatid, ano man tong foundation na to. Parang kasi gusto mong maayos sa nakikita ko dito. Pero nakikita ko yung sadness mo. Nagkakaroon na ng paunti-unting transformation sa'yo, no, sa nakita ko dito. Pero hindi ko nakikita na magkakaroon ng totally separation or letting go dito sa sitwasyon na to. Siguro sa iba sa inyo, there's a separation, pero handin pa rin yung hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Ganun. Pero ingat ka pa rin kasi may conflict ako nakikita sa'yo, no? O magulo lang talaga yung isip mo. Palaging may lungkot emotional pain. Maybe there's a trauma or nagkakaroon ng division when it comes dito sa relationship na to. Tingnan natin ang advice sa'yo. Advice nyo po kay Capricorn. Hala, hindi na Dali lang anak. Hindi na nag-download. Ano pong advice nyo kay Capricorn? Thank you. Oh my God. Bakit po? Wala. Dahil gusto sabihin. Advice sa'yo, kailangan mo daw umaksyon.
Kasi sa ngayon, hindi ka makapokus. Sa ngayon, you need to take it action. Hindi ka nag-iisa. Kasi you need to accept something eh. May mga dapat kang i-accept daw. May mga dapat kang kasi nakikita ko sa'yo yung sadness, yung lungkot, kasi hindi mo ma-accept yung isang bagay. Maaaring nagkaroon ng iba or may mga sitwasyon na gusto mong mag-new beginning pero hindi mo ma-accept yung sitwasyon na to. You want to release yung stress, anxiety, o mga pag-aalala sa buhay mo, pero you need to take it action. Pero you don't know how. Sa nakikita ko sa'yo dito, yes, malungkot. Ang nakita ko sa'yo, walang movement, walang pagsisimula. Kumbaga, hindi mo mailelet ko ang isang bagay. No? Stagnant ka kasi sa ngayon, sa nakita ko, kasi hindi ka makapokus. Pero the advice is, kailangan mong tapusin yung stress mo, hindi ka nag-iisa, you need to accept ang isang bagay. Maaaring may problema sa inyo, sa iba, may problema sa pera, yung iba, no? Kailangan mo mag-action, trust your intuition, movement, hindi ka nag-iisa, may mga tao na pwedeng tumulong sa'yo, focus, and yun advice saan, ano ba ito? Chase your dream. Siyempre, hanapin mo yung fulfillment, joy, and happiness na makapagbibigay sa'yo. Minsan tanongin mo rin yung sarili mo. Magiging totally happy ba ako kung mag-i-stay ako sa meron ako sa ngayon or magbabago ako? Yun ang nakikita ko sa'yo. You need to decide. Kailangan mo magkaroon ng kasi you have a wisdom to clarity yung mga bagay. You need to decide to clarity itong sitwasyon na to. Handito na rin yung pagpapasya. Handito na rin yung decision making na kailangan mong desisyonan. And mental clarity, kailangan always maganda yung magiging purpose mo. No, if you want to level up, mag-level up ka. Or i-level up mo yung itong situation na to. Kung ito sa foundation, i-level up mo yung sarili mo dito sa foundation na to. Kung gusto mo mag-start, mag-start ka. Yun na nakikita ko sa'yo. You need to decide. No, you need to decide. Sa nakita ko dito. Yun. Arigatou namaste, God bless.